tuloy-tuloy na yung pag-inom ko ng barley. Nung bumalik ako ng doktor, na dapat o-operahan na ako noon, hindi ako natuluyan operahan. Sabi ng doktor, inamin mo muna itong gamot, after 3 months, balik ka dito. Kung talagang walang improvement yung cyst mo, talagang tatanggalin natin yan. Dahil medyo malaki na, 5 cm na siya eh. Ngayon, nang bumalik ako after 3 months, dito sa San Paulo, sabi ng doktor, magaling ang gamot na ibinigay namin sa iyo dahil may medyo lumiit yung cyst mo. Hindi ka na namin ngayon muna ooperahan. Obserbahan ka na naman namin ulit. Hindi nila alam na hindi ako uminom sa gamot na binigay nila. Kasi ayaw ko nga ng gamot. Tapos nung nalaman ko din na yung gamot din na ibinigay nila sa akin, pampa-regular lang doon sa administration aid. Regular naman administration ko, okay naman. So yung tinitira ko yung barley. Tuloy-tuloy na yung paggamot ko ng barley hanggang ngayon, yun pa din. Kababalik ko lang ng doktor, yung 5 cm ko nagiging 2 na lang siya, 2.9 na yata yung parang gano'n na lang. Lumiit na siya ng dahil sa barley dun, Yun nga, dapat ay magkukwit na ako dahil yun lang naman ang pakay ko doon, iinom lang ako ng barley. Pero naipasa ko din doon sa kapatid kong meron din karamdaman na siya po ay isang psoriasis. Buong katawan niya, affected na ng psoriasis. Ang laki na, alam naman natin sa atin kung paano magpapagamot sa atin, ang laki talaga ng gastos. Ako mismo doon ang gumagastos kung saan-saan ko dinadala ng mga dermatologist. Wala talagang alivio dahil wala naman talagang ang psoriasis, depende yan sa inyo. Nang dahil din sa barley, nag-umpisa ako nagpadala sa amin ng barley sa bahay. Sabi ko ng ate ko, yung isa kong ating member na din dito sa Ate Lodi, sabi ko, pagpapadala ko ng barley dyan, subukan yung gamitin. Sabi ng kuya ko, ako muna ang gagamit dahil ako ang may mas nangangailangan niyan. Uminom lang siya sa wala pang 1 buwan, humupa yung kanyang psoriasis. Until now, wala na ang psoriasis niya. Awa ng Diyos. Amen. Dinagdagan pa ng nanay ko. Yung nanay namin is, simula nung namatay ng aming tatay, nag-insulin na talaga siya. 3 times a day yung insulin niya plus may mga kung ano-ano pang mga gamot. Ngayon ako na hindi ko pinapainom dahil nga baka nga mag-complicate dahil nga ang dami talagang yung tawag nito, mga karamdaman, mga kung ano-ano pa. Ang daming gamot, Diyos ko po. Sabi ko siya, sige, huwag mo muna dahil baka mamaya mag-complicate doon sa barley. Ang nangyayari, yung nanay namin mismo ang humingi, sabi niya sa amin, sa ate ko, bakit yung ibang tao binibintahan ninyo? Ako hindi nyo binibintahan. Pwede naman akong bumili. May pera naman ako. Sabi niya ganoon. Sabi ng ate ko, hindi naman sa ganda hindi ka pa iinumin. Ang natatakot kasi kami pa iinumin ka dahil marami kang gamot na iniinom. Sabi niya ganoon. Hindi kayo natatakot doon sa iba't ibang gamot na iniinom ko. Tapos yan ay herbal naman pala yan. Ano namang problema doon? Di yun ang problema ng nanay. Matalino ang aming nanay eh. O, di ba? Di ngayon, tumawag sa akin ang ate ko, sabi niya, ang inay ay gustong uminom ng barley, pwede ba? Sabi ko, pwede. Sabi ko, wag lang natin biglain. Paisa-isa lang muna. At wag mong tanggalan talaga ng kung ano yung mga gamot na ibinigay ng doktor. Simula noon nung nakatikim siya, siguro mayroon lang siyang wala pa isang box. Nagkaroon din kaagad ng improvement yung kanyang kasi di ba pag may diabetes daw, nanghihimay daw yung mga buto-buto. Ang kanyang paa talaga hindi siya makatulog dahil talagang meron talaga nanunusok daw doon. Simula ng barley hanggang ngayon, nakaginhawa siya doon, nawala na. Tapos yun nga, yung kanyang diabetes na umaabot ng nung pinalas naming check up sa kanya, napasigaw yung kanyang doktor na yun talaga ang nag-aalaga sa kanya simulang nagkaroon siya ng diabetes. Sabi na sa loob ng ilang 13 years na siyang inaalaga ng doktor na yon. Ngayon lang nagnormal ang kanyang diabetes. Hindi na siya nagkaroon ng UTI. Medyo nakakaginhawa na kami dahil hindi lang para sa kanya kundi para sa gastusin din sa mahal ng mga gamot na iyon. Kaya hanggang ngayon, wala nang urungan, barley na kami, family barley na kami, lahat na kami gumagamit ng barley doon. Dahil pati isang kapatid kong isa, yung nasa Canada, yung arthritis niya, hindi naman yung barley ang niya, kundi yung black coffee. Kaya ako nagpadala ng black coffee doon sa isa nating kaminto. Dahil yun ang umaano din sa kanya.
Kaya siya ngayon umiinom ng black coffee, tanggal din yung kanyang arthritis na matagal na din niyang iniinda. Di ba? Kagaling ng Grabe, barley, ano. amazing. Kaya sabi nga ng kuya ko, sa lahat ng pinasukan mo, rin dito ka lang yata nasuswerte. Iwanan mo na ang lahat, wag lang ang barley ko. Kaya kasi kung iiwanan mo ang barley, wala ka nang mauwi ang bahay at paaalisin ka na namin, ilalak daw nila ang pinto at hindi na daw nila ako papapasukin ng bahay. Siya daw mismo daw ang maglalak ng pinto. Kaya tatakot ka lang din naman hindi na makakauwi sa bahay namin. Ano, kaya tuloy ang barlihan. Yun po ang aming testimony sa aming pamilya, halos lahat. Kasi yung isa po naming kapatid din, yung pangatlo kong ate, mayroon din siyang karamdaman sa puso. Hinihingal po yun. Aakyat lang doon sa pangalapag sa bahay namin kasi siya nakaano sa pangalawa. Hinihingal na po yun. Awa ng Diyos. Hindi yun bumibili, nagnanakaw lang yung mga ano doon. Ginanakaw lang niya yung stocks ng kapatid ko. Kasi meron siya, oo. Sabi, ba't ako bibili, may kita ka, magkakapatid tayo, magtulungan tayo, kaya painumin mo ako, kaya ninanakaw niya. Kaya yung kapatid walang kita talaga doon. Dahil sila lang talaga ang lumalaklak. Kaya sabi ko sa kanila, basta wag niyo lang patayin yung kapital ninyo, ang ano ninyo, ang kita ninyo nasa katawan ninyo dahil maayos na kayo. Awan ng Diyos talaga yung pangatlong kong kapatid dahil problema ko din yun. Awan ng Diyos, maganda na ang kanyang ano ngayon. Maganda na ang kalusugan niya. Kaya, yun nga, Yes, pabalik-balik God. nga sinasabi ng aking kuya, ting tatawag ako basta nandyan siya. Iwanan mo na ang lahat, wag lang ang barley. Ikaw na ang umalis, iwanan mo ang barley. O,